Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back sa aking channel. I'm Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo ang first step kung paano mag-register ng business permit. So, ito po ay kung paano kumuha ng DTI permit online. So, kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before we proceed po sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote ang aking business RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket, gaya ng to go, or kung gusto niyo magbakasyon sa Puerto Princesa, Palawan, Coron, El Nido, Boracay, Cebu, or any domestic destination or international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Thank you po in advance. As part of our business serye, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng DTI permit online. Yes po, pwede na tayong kumuha ng DTI permit online. So, ito po yung first step na gagawin natin pag kukuha or mag-a-apply tayo ng business permit or mayor's permit ng ating mga negosyo. And sa pagkuha natin ng DTI permit, malalaman din natin kung pwede ba natin gamitin yung business name na gusto natin para sa ating negosyo. And kailangan din natin tong requirements para mabigyan tayo ng business permit or mayor's permit. So, para kumuha ng DTI permit online, open nyo lang po ang inyong internet browser sa inyong cellphone or computer, gaya ng Google Chrome, at pumunta po tayo sa website ni bnrs.dti.gov.ph. Lalagay ko rin po yung link na to sa description ng video to at sa comment section ng video to. So, once nasa website na tayo ni bnrs.dti, ganito po yung makikita nyo. Pag may nakita kayong advisory, click nyo lang yung X para mapunta kayo sa website ni bnrs.dti. Kapag may nakita pa rin po kayong parang nakapop up na customer service, i-click nyo lang po yung X kasi hindi natin ma-navigate yung website nila kung may mga nakapop up na advisory at gaya nyan na customer service advisory. So, i-click nyo lang yung X para ma-navigate or mabuksan natin yung mga dapat buksan dito sa website ni bnrs.dti. So, once na-close na natin yung mga advisory at mga pop-up ng customer service, so may makikita kayong tatlong guhit na button dun sa bandang kanan ng BNRS. So, i-click nyo po yun. And then, may mga lalabas na choices. Andyan yung about BNRS and then business name services. So, ang gagawin nyo sa business name services tayo, i-click nyo lang po yung arrow pababa sa tabi ng business name services. And then, may lalabas ulit na mga choices sa baba ng business name services. So, dahil bago pa lang yung kukunin nating DTI permit, ang i-click natin is new registration. So, kung magre-renew naman kayo ng DTI permit nyo, pwede rin dito, click nyo lang yung renewal. So, dahil bagong DTI permit pa lang yung i-register natin, ang i-click natin is new registration. After that, mapupunta na tayo sa services new registration. So, may lalabas dyan na terms and conditions. Basahin lang natin yan. Scroll lang natin pababa. So, once nabasa nyo na yung terms and condition and kung agree naman kayo sa terms and conditions nila, i-click nyo lang po yung I agree button sa bandang baba. And then, mag-fill up na tayo ng mga information na kailangan. So, unang information na fill upan natin is yung owner's information. So, una, sagutin muna natin yung mga questions dito. Are you a stateless person? Are you a refugee person? So, dito kasi, applicable lang to sa mga foreigners. So, i-click nyo lang yung no kung Filipino citizen naman kayo. Then, next na fill upan is yung citizenship. I-select nyo lang kung Filipino citizen kayo. Click nyo lang Philippines. And then, fill upan nyo yung first name, middle name, and last name. Kung wala kayong middle name, click nyo lang yung box sa baba ng middle name para hindi nyo na kailangang fill upan yung middle name. So, sa fix naman, kung may junior or the third kayo, i-select nyo lang dun sa suffix. Kung wala naman kayong suffix,
hayaan nyo lang siya na NA or not applicable. By the way, yung details na ilalagay dito is details ng owner ng business o yung details na may-ari ng negosyo. Sa bandang baba naman, next na fill upan natin is yung date of birth or yung birthday ng may-ari ng negosyo, yung month, yung date, at yung year, iselect lang po natin. And then sa civil status, iselect lang din kung married or single. And then sa gender naman, mamimili lang tayo kung male or female, kung ano yung gender ng owner ng business. I-click nyo lang yung bilog para malagyan ng tuldok. And don't forget na maglagay ng tamang email address kasi mag-i-email sa atin si DTI para ma-receive natin yung email ni DTI. So once na fill upan nyo na lahat ng owner's information, i-click nyo lang yung next button sa bandang baba. And then, may lalabas na confirmation. Nakalagay din yung mga information ng owner na nilagay natin kanina. Double check lang natin yan. And then, may marireceive tayong email dun sa email address na nilagay natin kanina. So, eto yung sample email ni DTI ng email verification. So, ikakopy lang natin yung code na yan at ilalagay natin dun sa confirmation. By the way, kung hindi nyo mahanap yung email na to, check nyo sa spam folder ng email nyo. Baka nandun po yung email ni DTI. So, once nakuha nyo na yung code na in-email ni DTI, i-copy nyo lang yon and then paste nyo po dito sa input verification code. So, once nalagay nyo na yung verification code, i-click nyo lang yung verify sa bandang kanan, yung kulay green. Then, may lalabas ulit na confirmation. So, double check lang natin yung mga information na nakalagay dyan. And then, sa bandang baba, may nakalagay na email address has been successfully verified. So, i-click lang natin yung proceed button sa bandang baba. And then, next nating fill upan is yung business name registration. So, una nating fill upan is yung business scope. Sa business scope, mamimili tayo sa apat, national, regional, and meron pang dalawa later, di-discuss ko. So, una sa national, ang ibig sabihin lang nito, pag nag-register tayo via national, yung business name natin, pwede nating gamitin within the country na. Nationwide na siya. So, halimbawa, mag-branch out kayo sa Cebu or sa Davao, pwede nyo gamitin yung business name na yan. Hindi nyo na kailangan kumuha ng bagong DTI permit. So, ang payment for national is 2,000 pesos. And kung regional naman yung pinili nyong scope of business, so, for example, Region 3, so within Region 3 lang kayo pwedeng mag-branch out ng business nyo. So, halimbawa sa Region 4, mag-branch out kayo or magre-register kayo ulit ng same business na yon, kailangan nyo kumuha ng DTI permit na Region 4 naman. So, yun naman ang kahibahan pag regional. Mas maganda national na yung kunin para kung gusto nyo mag-branch out, pwede na ang nationwide. And dito naman, mabe-verify kung may kapangalan yung business nyo. So, later tuturo ko sa inyo kung paano i-verify yun. Kasi hindi pwedeng may kapareho na name yung business nyo. And ang payment for regional is 1,000 pesos. So, kung anong region kayo, dun sa region lang na yon, pwede kayong mag-branch out ng business nyo na same name ng business nyo. And kung magbe-business na kayo sa ibang region like Region 4 or NCR, kailangan nyo kumuha ng bagong DTI permit. And yung other two naman is yung city/municipality and yung barangay. So kung city or municipality po yung sinelect nyong business scope, ang pwede lang kayo magtayo ng business or mag-branch out is within sa city kung saan kayo nag-register. And kung barangay naman, kung saang barangay lang kayo naka-register yung address nyo, dun lang kayo pwedeng mag-branch out ng same ng business nyo. So, ang bayad for municipality or city is 500 pesos and for barangay naman is 200 pesos. And then, may additional siyang 30 pesos na documentary stamp. So, later mamaya makikita nyo yung breakdown ng payment. Dito, sa example natin, ang sinelect ko is barangay. Kung malaki po yung business nyo and may plan kayo mag-branch out sa iba pang provinces, mas maganda po national po yung iselect nyong scope of business. So, dahil sari-sari store lang po yung register ko dito, kaya barangay lang po yung sinelect ko. Yung iba naman na sari-sari store na hindi naman nire-require kumuha ng barangay permit or ng DTI, no need na kayo mag-register dito kung hindi naman kayo nire-require. Halimbawa, ang sinelect nyo lang is municipality and napag-isip nyo, gusto nyo magkaroon din ng branch sa ibang city. So, pwede naman kayong kumuha ulit ng bagong DTI permit para sa city na yon. Pwede naman ganon. Or sa susunod na renewal nyo, pwede nyo na siyang i-nationwide or i-regional yung i-request or i-renew yung DTI permit.
So, once nakapag-select na kayo ng scope of business nyo, so for example, kanina barangay yung sinelect natin, ngayon, fill upan na natin kung anong region, anong municipality, at kung anong barangay. So, iselect nyo lang dyan. And then, sa dominant name, maglalagay kayo ng gusto nyong pangalan ng business nyo. Sa business name descriptor naman, isi-select nyo dyan, click nyo lang yung arrow pababa, kung ano yung description ng business nyo. For example, dito, Sari-Sari Store. And kung gusto nyo naman, travel agency yung i-put up yung business, so select nyo dyan sa descriptor is travel agency. And sa proposed business name naman, ilalagay nyo doon yung gusto nyong pangalan ng business nyo. So, para check natin kung available yung gusto nyong pangalan ng business nyo, click nyo lang po yung check name availability. After that, may lalabas na validation results sa bandang baba. Yung mga naka-green, ibig sabihin pass yun sa mga criteria na yun. And then yung failed naman, yung kulay red. So, yun yung need natin i-correct. Nakalagay naman dyan yung reason bakit failed siya. So, kailangan lang natin ayusin yung failed na yun. May pinapatanggal siyang word. Or, pwede rin mag-suggest tayo ng other name ng business. So, kailangan yan maging pass lahat para ma-validate yung business name na i-register natin dito sa DTI. Sa example natin, naglagay ako ng other name, Mickey Sari-Sari Store yung ilagay ko. So, clinic ko yung check name availability para ma-validate. And then, sa bandang taas, mamimili lang kayo kung ano yung gusto nyong naming order. Mas maganda yung dominant name dash business descriptor. So, mas maganda yun kasi, yun, name muna ng store and then yung descriptor kagaya nito, Mickey Sari-Sari Store. Ayun, may suggestion na rin sila. So, once meron na kayong business name, i-click nyo lang yung validate business name. And then, yan, pasado na lahat yung validation result. Kulay green na lahat, pass na lahat. So, pwede ko nang gamitin yung business name na Mickey Sari-Sari Store. By the way, yung business name na ni-register ko na to is, sa sinelect ko kanina, ang business scope is sa barangay lang. So, valid lang tong business name na to within sa barangay na nakaregister yung DTI permit or yung business name na yon. So, mas maganda, national po yung i-register nyo. And then, mache-check nyo doon kung available pa yung name nyo within nationwide. So, hindi pwede kasing madoble yung business name. So, bawat business entity, isang business name na unique, wala siyang kapareho. Pag national po yung pinili nyo. Kung hindi pa rin kayo satisfied dun sa napili yung business name and gusto nyo pang mag-check ng iba pang business name, i-click nyo lang yung try another name para mag-verify kayo ng ibang business name. So, once may napili na kayong business name, scroll nyo lang pababa, may makikita kayong mga reminders, basahin nyo lang po yan. Yung mga reminders po na yan, yan yung mga do's and don'ts sa paggawa or pagpili ng business name. So, once okay naman sa inyo yan, i-click nyo lang yung next button sa bandang baba. And then, may makikita kayong summary ng inyong business name registration. Nandyan yung business name nyo and yung barangay kung barangay yung pinili yung scope of business and yung region kung saan nasa sakop and yung municipality. And then, kung magkano yung babayaran. May 30 pesos siya na doc stamp. And then, yung 200 pesos, dahil ang business scope ko is barangay, 200 pesos yung bayad. So, kada business scope, di ba kanina, iba-iba yung price. So, pinakamura yung sa barangay. So, ang total na babayaran ko dito is 230 pesos. 30 pesos sa doc stamp at 200 sa registration fee. So, once okay na sa inyo yung details, may question dyan sa baba na do you want to proceed, i-click nyo lang yung yes button sa bandang baba. After that, may lalabas na reference code. Screenshot nyo lang po yan para may copy kayo. And then, click nyo po yung continue. And then, mapupunta tayo sa business name registration. Makikita ulit natin dyan yung reference code. Screenshot lang natin yan. And then, scroll nyo lang pababa para kumpletuhin natin yung iba pang details ng ating business. So, fill upan natin yung business address. So, iselect lang natin kung saang region yung business natin and yung municipality and province kung nasaan yung business natin. And iselect din natin kung saang barangay. Kung may house number or building number, fill upan din natin yon. And fill upan din natin yung street address, kung anong street yung address nyo. Kung walang street, okay lang kahit Bagtawan. And wag din kalimutan ilagay yung zip code. Yung mga may asterisk, yun yung mga importanteng lalagyan natin, gaya ng zip code. Kung walang street or house number, okay lang kahit Bagtawan yun dahil wala namang asterisk.
Kung may telephone number po kayo, fill upan nyo po yung area code and yung phone number. Diyan nyo po ilalagay yung telephone number at area code ng telephone nyo. And kung wala po, okay lang kahit bagtawan nyo yung phone number. Ang importante po, lagyan natin yung mobile number, yung number ng business natin, yun po ilalagay dito, or yung cellphone number ng owner. So, dito po sa Philippine Standard Industrial Classification, yung business activity at PSIC, automatic may fill up na yan, kahit wag nyo nang fill upan. Kasi dun sa sinelect nating descriptor kanina, dun na dyan magbe-base si DTI kung ano yung business activity natin. So, lagpasan na natin yan, automatic may nakalagay na po dyan. Next na fill upan is yung personal information ng owner ng business. So, itatype lang natin dyan yung email address ng owner, and kung may TIN number na yung owner, lalagyan. Kung wala, okay lang kahit wag mo nalagyan. And then, yung PhilSys number or yung national ID number. And iselect din dito kung anong gender ng owner, kung male or female. Fill upan din natin yung first name, middle name, and last name ng owner ng business. Sa suffix naman, kung may junior siya, iselect nyo dito sa suffix. Kung wala, hayaan nyo lang siyang NA. Fill upan din natin yung date of birth ng owner, yung month, yung date, and yung year. Select lang po natin. And then, select din natin yung civil status, kung married or single. And then, sa citizenship, iselect nyo lang kung Filipino citizen siya. So, iselect nyo lang dito sa citizenship. Sa residence address naman, kung pareho lang yung address ng bahay nyo at address ng business nyo, click nyo lang po yung box sa copy my business address para malagyan ng check, and then automatic magkakaroon na ng fill up yung residence address. Kung magkaiba po, fill upan nyo po yung address dito, yung address ng owner, yung region, city, and province, select nyo lang po, and yung barangay din ng owner. Kung may house number or building number and street address po yung bahay ng owner or address ng owner, fill upan nyo po yun. Kung wala, okay lang kahit bagtawan. Ang importante dyan, yung mga may asterisk is kailangan fill upan. And then, yung zip code, huwag kalimutang lagyan. Kung may telephone number yung bahay or yung address ng owner, ilagay po dun sa area code at yung phone number. Kung wala, okay lang kahit bagtawan yon, and huwag kalimutan lagyan yung mobile number. So, once na fill upan nyo na yung mga information na yan, click nyo lang yung next button sa baba. After that, lalabas yung summary ng mga information na finilapan natin. So, double check nyo lang yan kung tama ba. Kung may mali, balik po tayo, fill upan natin ng correct information. So, once okay naman na yung mga information at wala nang mali, proceed na tayo sa next. So, scroll lang natin pababa, may makikita kayo next button, click nyo lang po. And then, may lalabas na confirmation. Kung gusto natin mag-proceed, click lang natin yung confirm and proceed button. After that, may lalabas na reference code and undertaking. Basahin lang po natin yan, and may lalabas din na consent. Once nag-agree tayo dito, click lang po natin yung proceed button sa baba. After that, mapupunta na tayo sa payment. So, magbabayad na tayo ng ating DTI permit. And then, makikita nyo din dyan yung mga information ng business nyo. So, double check nyo na lang. And then, magsiselect na tayo ng payment method sa bandang baba. So, pwede magbayad ng DTI permit by GCash, pwede ring via credit card, Visa or MasterCard, and JCB, pwede ring PayMaya, pwede ring via Land Bank, or pwede ring DTI Teller. So, doon mamimili lang tayo. So, dito sa example, ang sinelect ko is GCash. So, click ko lang GCash para malagyan ng tuldok. Sa baba, may makikita kayong guide kung paano magbayad sa Land Bank or sa PayMaya and kung magkano yung transaction fee. So, dahil GCash na yung sinelect ko, so once nakaselect na kayo ng payment method, click nyo lang yung proceed payment. After that, na-redirect na ako sa GCash. So, magpe-payment na ako via GCash. So, nilagin ko lang yung GCash account ko and then click ko lang yung next button. Then, tinype ko lang yung code na sinend ni GCash and then click the next button. Tinype ko lang yung 4-digit MPIN ko and then click ko lang yung next button. Then, mapupunta na kayo sa pag-payment ng DTI permit. So, click nyo lang yung pay button sa bandang baba para ma-payment na natin. After that, makikita nyo na yung confirmation na paid na yung DTI permit by GCash. So, screenshot nyo na lang yan para may proof of payment kayo. After that, mariredirect na kayo ulit sa website ni DTI.
So, ganito po yung makikita nyo pagbalik nyo sa website ni DTI, Services Transaction Inquiry. So, may nakalagay dyan verification code. Makukuha natin yung verification code sa email sa atin ni DTI. So, eto po yung sample email ni DTI. May nakalagay na verification code. So, parang mga 5 digits lang po itong verification code na to. Once successful na at nakapagbayad na tayo dito sa DTI permit natin. And copy lang natin itong verification code na to para i-paste natin dun sa website ni DTI. Kung hindi nyo po makita yung email ni DTI sa inyo, check nyo po sa spam folder ng email nyo. So, once nakita nyo na sa email nyo yung verification code, copy nyo lang and then paste nyo dito sa verification code box and then click nyo po yung proceed. After that, may makikita na kayong nakalagay na transaction status completed / paid. So, yan na yung status ng DTI permit nyo, paid na siya. So, scroll nyo lang po pababa. Then, makikita nyo na dyan yung mga downloadable contents. So, makikita nyo dyan yung certificate. Click nyo lang yung download para ma-download nyo yung DTI certificate or DTI permit. So, eto na yung sample DTI permit na niregister ko. So, eto na yung binayaran kong DTI permit. Screenshot nyo na lang yan or download or save nyo para may copy kayo ng DTI permit nyo. So, pag nag-apply kayo ng business permit, eto ring copy ng DTI permit na to, yung isa-submit nyo pag nag-apply kayo ng business permit or mayor's permit. So, para ma-download naman yung undertaking or yung application form nyo, click nyo lang yung undertaking na word. And then, mada-download nyo na yung application form nyo. So, screenshot or save nyo na lang yan para may copy po kayo. So, para i-download naman yung OR nyo or official receipt, i-click nyo lang yung official receipt. Then, makukuha nyo na po yung official receipt nyo. I-screenshot or save nyo na lang po. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please don't forget din pong i-follow ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos po na aking i-upload. And wag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. And tulungan nyo po ako ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!